Bugbog sarado isang binata nang bigla na lang siyang gulpihin ng ilang mga kabataan. Galing siya sa igiban ng tubig nang biglang pagsasapakin ng isang lalaki. Parang mga kabuti naman nagsulputan ng iba pang kasama ng lalaki na nagpaula na rin ng kaliwat kanang suntok. Ang masaklap, wala namang maalalang atraso ang biktima. Napagtripan lang daw siya at nakursunadahan ng mga ito. Kung paanong bigla na lang siyang sinapak, bigla ring nagpulasan ng mga salarin. Nang makawala, pumasok ang binata sa loob ng isang compound. Susundan pa sana siya ng mga kabataan, pero sinaway sila na may-ari ng bahay. Ipinablata ng biktima ang nangyari sa kanya sa barangay, pero bigo siyang makilala ang mga nanakit sa kanya. Tulad ng naunang biktima, bigla na lang ding inatake ang isang lalaki sa Sampaloc, Maynila. Binabagtas ang biktima ang isang eskinita sakay ng trike nang bigla siyang batukan ng isang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Pumalag ang biktima at doon na siya pinagsusuntok at tinabol ng lalaki. Pansamantalang nawala sa paningin ng kamera ang dalawa. Pero hindi nagtagal at makikitang may umawat na sa lalaki. Paraan para makabalik ito sa trike at makaalis na. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang panig at hindi na nagsampan ng reklamo ang biktima. Pero mga igan, hindi lahat ng insidente ng kursunada ay nagtatapos sa mapayapang paraan. Minsan, humahandong pa ito sa mas buwis-buhay na karahasan. Sa barangay Holy Spirit sa Quezon City, 3 lalaki na kainuumano ang nangursunada ng isang babae at 2 niyang kasama. Pero may mga biglang dumating na grupo ng mga kabataan na lumaban sa 3 lasing. Sa tansya ko, higit sa 10 yun dahil sumusulpot-sulpot ka lang sila eh. Kung saan ang gagaling na lang eh. Siguro mga grupo-grupo, mga gano'n. Alam mo naman kasi mga pinatilyo sa mga panahon ngayon dahil puro may mga ganggang yan eh. Anyway, fight scene sa isang pelikula ng pagtulungan ng mga kabataan ng mga lalaki. Kanya-kanya sapak at suntok ang mga binatilyo. Nang matapos sa isa, hinabol naman ang iba. Pero kahit nakahandusay na sa kalsadang naunang biktima, binalikan pa ito, sinuntok at saka sinipa ulit. Nang makasiguradong knockout na ang kalaban, nagpulasan na mga kabataan. Ang mga nangursunada, sila naman ngayon ang biktima. Pero ang isa sa kanila, mas sinawing palad kaysa sa 2 kasama. May namatay sa mga nangyari rambulan. Nagtanong ko ngayon, sabi sa mga tambi-tambi, tanong ko, sino mga namatay? Ay sabi daw nila, yung isa sa mga 3. Hindi man nakarating sa korte ang kaso, nagsilbing aral naman ito sa mga residente at sa pamunuan ng barangay. May nadampot na isa sa mga binatilyo. Balita ko mga nagka-aregloan na raw eh. Ayun, naging tahimik na yung lugar na yun doon. Kaya mula ang time na yung lugar na yun, nagdadanda na ako minsan ngayon. May mga barangay na nagro-ronda-ronda sa nangyaring kaguluhan na yun. Para mas maunawaan ang konsepto ng kursunada, sumangguni ang alisto kay Dr. Filomin Gutierrez ng UP Sociology Department. Kadalasan, parang sinasabi na wala namang kadahilanan na kursunadahan lang, napagtripan lang. Maaaring totoo yun, pero ang kailangan nating isipin sa mga ganitong violenteng insidente, minsan nag-escalate yan eh. Sa mukhang maliliit na bagay, pero kung titingnanin mo, para dun sa mga harasser or dun sa nag-a-attack, sa mga attackers, maaring yung isang tao ay nag-i-intrude sa teritoryo nila. Maaring ang perception ay parang napakabayabang ng isang taong ito. Bagamat maaring isipin na kahit sino ay pwedeng makursunadahan, ayon kay Dr. Filomin, pinipili rin ang mga nabibiktima nito. Usually, ang mga nagiging target ay yung mga sa perception ng grupo ay mahina. Maari ding may kombinasyon ng mahina pero parang ang yabang. Turuan natin ng leksyon. No? And then, hindi nila papatulan, kumbaga, yung taong parang akala yung matipuno, no? Or malakas. No? Kasi kaya silang bugbugin nun eh. Pero yung mahina, nag-iisa, bata, baguhan, o kung taga dito man, ay walang status, no, dun sa komunidad. Maaari naman daw maiwasan ang mga ganitong insidente. Papunta ka sa isang lugar at nakita mo may nagkukumpulan, ay kung ang instincts mo ay umalis na lang, huwag kang mahihiyang bumalik, tumalikod at umalis. At bumalik na lang kung saang panahon ay na safe. Maaari sigurong i-arrange yung lugar na yon, lagdagan ng ilaw, mas doon padadaanin yung ng papatrol.